Yusek, parang madami kayong nakasagutan this week. Marami. Marami. Naisip ko. Isa-isahin natin. Unahin natin si Congressman Leviste who's filed a libel complaint against you. Ano po ang sagot ninyo dito? Actually, nagtataka ako nagtataka ako ladies na hindi sa akin kasi nag-start ang news na ito. We can still remember na it was Ombudsman Remulla who stated that in his own program sa executive session. At syempre naging part ito ng mainstream media, naging part ito ng news. Hindi lang sa mainstream, pati sa SOCMED, naging news siya. So as having this YouTube channel, na in-explain ko yung mga legal implications ng isang public servant na mayroong kumpanya na maaari may conflict of interest, ito yung in-explain natin. And hindi sa atin ang galing na nagbenta siya na isang kumpanya na mayroong franchise. At di ba nagkaroon ako ng confusion, the second day, nag-explain ang Meralco Gen na yung kanilang binili from Congressman Leviste, ay hindi dependent sa franchise na meron itong si Congressman Leviste. So we also discussed that in one of my vlogs. So kaya imposibleng sabihin niya na ako yung nagbibintang sa kanya na nagbebenta siya ng kampanya na mayroong prangkisa. And on the third vlog na sinabi natin, it was him who admitted that he divested his shares dito sa solar para sa bayan na may prangkisa. He admitted that in one of the interviews. So bakit ang pinagkakatakahan ninyo, bakit kayo lang ang zinero in ni Congressman? Yes, oo, nagtataka tayo dahil pag ako'y nagko-content, actually, says ladies, hindi ito sa briefing This is my part of my vlog. Oo, one of my contents na ang tinitake up ko lang is the news. Actually, meron ako sa inyo. Meron kayong isang topic na diniscuss ko din about Congressman Leviste, about the Leviste files. Do you So I find, took that up. if I may interrupt you, Sec, do you find that your blog may put your position, it may come into conflict with your position? Kasi you take Hindi. certain stances that is different from your job as a palace spokesperson or press No. officer. I don't think so. Kasi as a Filipino citizen, I can also brag my own freedom of expression. Okay. So iba yung tinitake up natin sa briefing at may disclaimer tayo dito sa aking YouTube channel. It's my personal thought. It's my personal take. So I don't think at hindi ko kino-compromise ang Pangulo dito, Palasyo or Malacanang. Meron din po kayong pagkutsa kay Baguio City Mayor Magalong. Ano po ba yung issue doon? Saan doon? Maraming issue doon. Saan doon? Wait. Ang latest, ang pinaka-latest, if I can still remember, it's about, he said sinungaling, apogi, si Secretary Ted Herbosa sa isang interview referring to Hindi na guarantee kailangan, letter. yes, hindi na kailangan ng Yes. letters. Oo. Kasi nakasama namin si Secretary Ted Herbosa sa isa naming briefings. So, he mentioned na yung guarantee letters since yung DOH hospitals with regard to basic accommodations or ward, free po yan. Free po yan. So, walang kailangan, zero balance billing yan. So, there's no need for guarantee letters. Totoo po yun. Maraming nag-a-attest to that, na hindi na kailangan ang guarantee letters. So, nung sinabi niya na hindi totoo at sinungaling si Sected Herbosa, alter ego po ng Pangulo yun at programa po ito ng Pangulo at ito po yung gusto ng Pangulo na mawala na po yung mga politiko. So, nung sinabi niya po, the word is malutong na sinungaling, papogi, yun po yung natanong sa atin sa briefing. So, kaya natin na diniscuss ito because totoo naman po yung sinasabi ni Sected Herbosa na kapag ka po sa DOH hospitals, basic accommodation, dapat clear po tayo na basic accommodations, zero balance billing po yan. So, hindi kailangan yung guarantee letter na sinasabi po niya. So, kung may guarantee letter man ang sino man, at ito'y tinanggap ng hospital, yung pong nag-guarantor, yung guarantor mismo, yung magawa ng guarantee letter, dapat pondo nila ang gamitin. Hindi po pwedeng pondo ng DOH o ng gobyerno.
So kanila po yun. Halimbawa, nagkaroon ng guarantee letter si Mayor Magalong sa kanyang syudad, dapat pondo po nila yon. Hindi niya pwedeng iasa yon sa DOH funds. Okay, yun nga naman talaga yung sinabi sa at in-explain sa atin dito no sa show na ito ni Secretary Herbosa. Pero ano namang update Yusek Claire doon sa nagpa-blotter kayo against Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan? Are you planning to take that further and actually file a case or hanggang doon na lang? Pinag-isipan ko talaga kung magpa-file ako. Kailangan ko lang kasi talaga na ito'y ma-report kasi sabi nga natin, whatever happens to me, at least meron taong pwedeng pag-unahan, no? Yung unahin yung papag-iimbestiga. Hindi naman po kasi biro yung sinabi sa akin eh. Hindi biro yung kinontent nila at ito'y isinapubliko pa. Ang sinabi kasi, kung ilalaglag ka ng humans mo, appendix and coccyx mo lang ang walang latay sa pinaggagawa mo. So, ibig sabihin, inner ano yun, part ng body yun eh. So lahat ibig sabihin mula ulo hanggang paa, lahat yan latay. Pero nag-explain naman po sila after na hindi naman po nila intent ito as a personal threat. Will that change your mind? Nagawa na nila yun eh. Nung hindi pa ako nag-report sa NBI, wala naman silang binabawi kasi I even made a content on that. Sabi ko, magpapablatter ako, pero hindi. Sinabi pa nila na parang, bakit ikaw kapag kami sinasabi ka sa ibang opisyal, ganyan-ganyan, di ba? Pero iba po kasi yung freedom of expression na ikaw ay bumabati ko sa opinion ng iba, nagre-react ka. But the threatening remarks, hindi po siya sakop ng freedom of expression. Hindi po pa parang balat sibuyas kayong mga government officials like nag-file ng case si Congressman Levice against you, you against Trixie. Hindi ba parte po yan ng trabaho ninyo na kayo ay nakikriticize, kayo ay napupuna? Na okay lang sa akin magpura. First time ko itong magpa-record. Record pa nga lang to eh. Hindi po ako nagpa-file pa ng case. Although I was asked to sign a complaint sheet para may record. But wala pa po akong pinafile. I just have to report this matter because it concerns my security. So mahirap po yun. Iba po kasi yung usapang, mali ka sa opinion mo, ganyan. It's okay with me. It's fine with me. Pero yung bantaan ka, hindi po yun pagiging balat sibuyas. Kasi kahit nga po ito po, maski na po ang Vice Presidente, sinasabi niya, tinetreaten siya. Pero she was being asked, where's that report na ikaw tinetreaten? So if you do not have any report, parang wala kang credibility pag sinabi mong tinatakot ang buhay mo. So I have to do this for my own security and protection. So Yusek, pagdating dun po sa libel case na sinampa ni Congressman Leviste, are you also mulling to file your own counter charges like libel in relation dun sa mga nasabi rin po niya tungkol sa inyo? I haven't read yet, no? I haven't read yet the complaint. Di ko alam kung saan yung hugot niya. Kasi lahat naman ng kinontent ko, it's because of his own admissions and the statements made by Ombudsman Rimulya and Secretary Garin. So lahat naman dun galing eh. So I have to check. But definitely, I will included in the answer will be compulsory counterclaims. Naawa daw siya sa inyo kasi sana criminal case. Ginawa na lang niyang civil case. Salamat ha. Thank you so much. Pero on to palace matters, Yusek Claire, kanina nga no, nagbigay ng pahayag si President Marcos. Ang sabi niya, medyo parang papunta na nga sa winding down talaga na confirmation that the ICI is winding down. Can you confirm this? Yes po, kasi yun naman din po ang nakalagay din po sa Executive Order 94. Pag meron po kasi ditong sunset clause, and I will have to read na lang po, and I quote, "The ICI shall be rendered functus officio upon the accomplishment of the purposes for which it was created or unless sooner dissolved by the President." So, inamin naman po ni Sec. Babe Singson, inamin din po ni dating Commissioner Fajardo, na yung kanilang functions po ay natapos nila. Ang kanilang mandato, yung task nila ay natapos nila. So, ngayon po, marami na po mga documents, marami na po mga statement, mga affidavit na naisubmit po sa ICI. So, yan na lang po ay inaaral kung
meron pa po ba silang ma-evaluate na dapat na for filing sa Ombudsman and DOJ. So, if ever po, natapos na po talaga sila, nandiyan pa rin naman po yung Ombudsman, nandiyan pa rin po yung DOJ, at sabi naman din po nila, patuloy, yun naman din po yung mandato ng DOJ sa Ombudsman. Patuloy ang pag-iimbestiga nila with regard to these anomalous flood control projects. At ang ICI po is just a fact-finding committee na kumbaga pang-umpisa, at kung nag-gather naman yung mga importanteng documents, then nakaalagwa na po para mas mapabilis lang po yung trabaho ng Ombudsman at ng DOJ. Actually, Yusek Claire, the resignations preceded this sunset clause that you are talking about. Kasi talagang parang naunahan na si Pangulong Marcos eh. Wala nang tao sa ICI. Talagang yun ang magiging katapusan niya. Not because he himself said that that it has accomplished its task. It was actually, well, the spate of resignations. Because these people po, the two commissioners, they're done with the jobs. They're done with the task. So, hanggang doon lang po sila. Kung ano man po ang magiging kahihinatnan po ng ICI sa ngayon, kasi ngayon pa naman po ay nagtatrabaho at hindi pa naman po pinapahinto ng Pangulo, hindi pa po pinapahinto. According to the press release po ng ICI, they will give a report to the President para po malaman din po nila what will be the next move. So they said that they will consolidate all the reports and then submit it to the President. Well, one of the reasons... Siguro pag nasubmit na po nila... Ma'am, one of the Go ahead po. reasons na nag-resign si dating Secretary Babe Singson ay dahil walang suporta, walang pera, walang support na binigay dun sa ICI. Meron pong financial support po. Meron po silang budget. According lang po sa DBM, meron lang po kasi mga records na dapat na kumpleto ang ICI para po maibaba yung pera sa kanila. I think more of Yusek yung ano po yung sorry to interrupt no, pero I think it's Oo. more the teeth, yung pinagsasabi yung mga powers of contempt, power para magganito ganyan. Okay. More of that po yung hindi na ibigay. Kasi yung budget, you're right, lumabas naman po. Hindi, kasi ganito yan. Kasi fact-finding committee sila. Ang function nila talaga is very clear sa Executive Order 94. Recommendatory lang sila. Hindi po talaga sila investigative body. So in other words, fact-finding sila. So hindi po kailangan ng contempt power. Dito sa batas nila, dito sa Executive Order. Kasi meron tayong mga investigative bodies, let's say may PNP, may NBI. Di naman po din sila kapag hindi pumunta po yung pinatawag na tao, ang yung mga kino-complain, at hindi pumunta, hindi po naman yan kino-contempt. So anong repercussion? What will be the consequence of not attending the hearing, made through subpoena? So sa NBI at police, ang mangyari lang po, ipa-file yung case. So sinong lugi? Hindi po ba yung taong pinatawag? Kasi hindi ka nadinig eh. You are given a chance to be heard. Yeah. So, ang mangyayari po, yung one-sided lang po yung kwento. So, it is their loss. Kasi, kung wala ka palang kasalanan, pero hindi ka pumunta, at ang naibigay lang ng mga documents will be against you, so, the ICI will definitely recommend the filing of the case sa Ombudsman and sa DOJ. So, it's up to DOJ and Ombudsman to look into if there is a reasonable certainty of conviction for the filing of the case or for the recommendation of the case, And filing of the case to Ombudsman and DOJ. Having said that, is it safe to assume then na walang gaanong extreme support coming from Malacanang dun sa pagsasabatas ng ICAIC or nung isang commission? Or Meron po. There is. It was announced even before that this is one of the priority bills ng Pangulo. So, kaya nga po ngayon, as of now, wala pa namang gap kasi nandiyan ang Ombudsman, DOJ, nandiyan ang ICI. So, pag nagawa na po ito na yung commission, independent commission, sa batas po, suportado po yan ng Pangulo. But Yusek, is the President actively searching or speaking to anyone to replace itong sila Commissioner Singson and Fajardo?
Wala pa po na ibabanggit sa akin. Wala pa po na ibababang impormasyon po patungkol po diyan sa akin. The reason po we're asking this, Yusek, is dito mapapakita kung talagang may appetite ba ang Pangulo na habulin tong mga nagkasala. Para kasing wala based on what's been happening. Yung kulang sa support, nag-resign, wala pa naman talagang malaking kaso na na-file. So talaga bang may intensyon ang Pangulo na habulin tong mga to? Parang wala pa kasing nangyayari. Marami na po nangyari. Siguro yung iba hindi lang po nakikita. It was created, Executive Order 94, it was created, the ICI was created September, October, November, December, 3 months. Meron na po napakulong. Meron na rin po mga assets na fees. May kaso sa BIR. May mga sasakyan na naibenta sa customs. So in other words, porsigido po ang Pangulo para mapanagot ang dapat na papanagot. Ang problema kasi doon po sa iba, hindi nakikita yung ibang nangyari na. Ang lagi nakikita siguro ang thinking nila dapat si senador, si congressman, si secretary dapat ito ay may warrant of arrest na. Pero hindi po yan yun eh. We have to look at the bigger picture. Marami pong involved dito. Kasi at for marami instance pong po, nangyari. ang passport ni Saldico, ang tagal bago kinansela. Ngayon lang nag-a-announce na may mga kakausapin ng Portugal, ang United Nations, etc. Kasi- etc. Si Manny Bonoan, nandyan pa abroad. Okay, I have to explain on that. Sige po. Kasi when you file po kasi a cancellation of the passport, dapat po ay may warrant of arrest na. Di ba po? So nagkaroon ng warrant of arrest. Then after that, the prosecutor will ask that the passport be cancelled by the court. By the court. So hindi na po ito sakop ng Pangulo. Pati po yung pag-i-issue ng warrant of arrest, hindi po yan sakop ng Pangulo. Judiciary po yan. So yung parte po ng Pangulo with regard to the executive department on the part of the DPWH, it filed several cases. ICI recommended several cases. So pagdating po sa ombudsman, we cannot dictate kay ombudsman because that's independent body. So we have to do this due process. So kahit sabihin natin ang tagal ng pag-cancel ng passport, no, it's not up to us. It's up to the court. So pagka-cancel na po ng passport, then that's the time na maaari siya ma-consider as fugitive, and then that's the time na we can coordinate with the Interpol. O Yusek, pagdating po doon kay Zaldico, actually some lawyers pointed out na isa sa pwedeng gawin ni President Marcos ay ang presidential intervention or yung direktang pakikipag-usap sa head of state ng Portugal. Is that something na pinag-aaralan na po ni Pangulong Marcos? Kasi mas mabilis din daw po yun kesa sa mag-request pa ng extradition treaty. Yes, actually, ang utos talaga ng Pangulo kay Secretary John Vic ay gawin lahat ang remedyo para mapabalik si Zaldico. And one of that is, nag-file na sila. They already filed an application or petition dito sa Interpol for red notice. So they are just awaiting for that. No? They are just awaiting the coordination with the Interpol. So sa akin palagay, pakikipag-cooperate and coordinate with the Interpol, yun ang pinakamabilis. But inaaral po yan kasi yun naman po ang gusto ng Pangulo, mapabalik si Zaldico ng mas mabilis. Yusek, speaking of Secretary John Vic, mabilisan lang. I'm sure na tunugan ninyo, no, yung nagpa-press con siya, sinabi niya may nag-attempt mag-bribe sa kanilang magkapatid na si Ombudsman Boying ng 1 billion pesos. Supposedly, sinabi na raw niya kay President Marcos kung sino daw po ito. Ano po yung planong gawin ng palasyo about this? Because this is also, I think, part of the whole flood control scandal, broadly speaking. Well, kung ako po, wala akong personal knowledge kung nakwento niya to or what. But whatever happens po, ang isang public servant, dapat manatili at loyal sa kanyang trabaho. Manatili at loyal sa konstitusyon. Manatili at maging loyal parati sa batas. So definitely, kung ito'y naganap sa kanya, tama lang po na tinanggihan niya dahil mas kailangan po ng tao yung pagsisilbi niya para sa taong bayan, hindi para sa iilan na tao. Pero hindi At, hindi ba dapat kasuhan yung nag-bribe? Yes. Kahit hindi tinanggap? Yeah, okay. Ganito po kasi yan eh. Meron kasi mga pagkakataon. Sabi ko wala akong personal knowledge po
may mga pagkakataon, in general perspective po tayo, may mga pagkakataon na may magpapaywatig lang, uy, si ganyan, parang gusto kang lagyan. Di ba? May gano'n eh. May gano'n, ano yung pahaging? Paramdam. Paramdam. So, if that would be the case, you cannot file anything. Unless na-entrap mo. Unless there is entrapment. So, unless there's no entrapment, it's just pahaging, maybe you know for a fact, personally, you know that he has the capacity to do that. But yung solid ground or solid evidence to file a case against that guy, mahirap. So dapat mas madidismiss lang po 'yun. Kasi sabi niya, sabi Siguro nito, payuhan nyo next time si Secretary na i-entrap niya. Hindi ba? I mean, what's the point of sharing this information if, you know, what maybe for? he just wants to know and wants to share to the people na hindi nabibili ang mga opisyal ng kasalukuyang gobyerno sa pamumuno ni Pangulo Marcos Jr. I think yun ang gusto niyo palam. Marami dyan, bilyones. But we remain loyal to our job, we remain loyal to the Constitution and to the law. All right. We thank you so much for coming to the show on a Friday evening. Always a pleasure having you with us, Palace Press Officer Yusek Claire Castro.